Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, ma'am. Maaari bang magsitayo ang lahat? Ngayon ay marami akong mga nakitang basurang nakakalat sa ilalim ng inyong upuan. Pwede ba ito pulutin at itapon sa basurahan? At ihanan niyo na rin ang inyong mga upuan. Huwag muna kayo umupo. Ngayon ay, meron bang iban sa klase natin ngayong araw? Marami po, ma'am. Ano kaya ang kanilang dahilan, no? Ngayon, nandito sa ating bagong aralin ngayon ay sabihin nyo, Hola Perfecto! Hola, perfecto. Maraming salamat. Maaari na kayo maupo. Ngayon ay may inihanda akong mga meron tayong dalawang lane. Maaari na kayo pumasok. Good morning. Ngayon ay pakibasa muna ng ating mga kasunduan. Makinig ng mabuti. Itaas ang kanang kamay. Makilahok sa gawain. Panatiling gamitin ang po at opo. Maraming salamat. Naway ang ating kasunduan na iyan ay mapanatili natin hanggang sa matapos ang ating klase. Ngayon ay, sino nga ba ang nakakaalala dito kung ano yung huli natin tinalakay? Anet? Ito po ay tungkol sa neokolonyalismo. Maraming salamat. Bigyan ng dalawang bagsay sa Anet. Ang tinalakay natin noong huling talakayan ay tungkol sa neokolonyalismo. Ngayon naman, may isa kong tanong. Meron bang gay sa mag-aaral na ito? Meron po. Ano nga? Meron. Lesbian? Meron din. Bisexual? Meron. Okay. Ngayon ay meron tayong... Saan yung mga brothers? Lesbian na rin. Sorry po. Meron tayong mga watawat, no? Kung nakikita ninyo, may kulay asul at saka may kulay pula. Yung kulay pula po ay may nakasulat na mali at saka yung asul po ay may meron pong tamang nakasulat. Ngayon ay kumuha kayo ng tigdadalawang kulay at ang gagawin natin po ay may papakita akong mga larawan. Ngayon, sasabihin ko ang kanilang kasarian. Kung sa tingin nyo ay mali ang aking sinabi tungkol sa kanilang kasarian, itaas nyo lamang ang pulang watawat. At kung sa tingin nyo naman ay tama ang aking sinabing kasarian tungkol sa kanila, ay itaas nyo lamang ang asul na watawat. Ngayon ay maaari na kayong kumuha. Pakibilisan po. Pakibilisan. Pakibilisan po. May mga watawat na ba? Pakibilisan. Mukhang meron ng watawat ang lahat, no? Ang unang larawan na aking ipapakita ay si Clea Pineda. Siya ay bisexual. May tama, may mali, no? Ang totoong kasagutan ay tama. Siya po ay bisexual. Ipapaumanhin niyo po, siya po ay lesbian. Marami lang ang iniisip ang inyong guro. Ipapaumanhin niyo po. Ngayon ay si Michelle D. Siya ay isang babae. Yung kasarian ay babae, yung straight. Tama, ito ay mali sapagkat siya ay bisexual.
Ito naman ay si Ann Curtis. Siya ay babaeng babae. Tama. Siya naman ay kilala natin noon sa pangalang Roscoe Padilla at ngayon ay si Binibining Gandang Hari. Siya ay isang trans woman. Tama. Ngayon naman siya si Coco Martin. Siya ay lalaking lalaki. Ba't may si Exy? Tama pa. Siya po ay isang lalaki. At ang huling larawan ay si Raymond Gutierrez. Siya ay gay. Tama. Ngayon ay may ideya na ba kayo kung ano ang ating magiging paksa ngayong araw? Okay. Ano kaya ang ating magiging paksa ngayong araw? Michelle! Ano kaya ang ating magiging paksa ngayong araw? Tingin ko po ang ating pagsako yun ay tungkol po sa Meron pa bang ibang sagot? Tama ang iyong ideya. Romeo! Ano kaya ang ating magiging paksa ngayong araw? Tingin ko po ang magiging paksa natin po ay tungkol po sa sexual na orientasyon at kasarian. Maraming salamat. Bigyan ng tatlong bagsak si Romeo. Pakilakasan nga ng inyong tatlong bagsak. Ang ating magiging paksa ay pakibasa po. mga uri ng orientasyong sexual at gender identity. At ang ating magiging layunin naman ay pakibasa na sabay-sabay. May paliwanag ang uri ng gender at sex. Nagpapagawa kami sa sarili ng karasan sa diskriminasyon ng sexual orientasyon at gender identity. Nakagawa ng slogan tungkol sa pagkakayahan sa kasalanan. Uulitin ko, ang ating magiging paksa ay ang mga uri ng orientasyong sexual at gender identity. At ito naman ang ating mga layunin upang gabay sa ating mga gagawin. Ngayon ay sa unang nating gawain, pakibasa na sabay-sabay. Ibigay at ipaliwanag ang uri ng gender at sex batay sa iyong sariling pagkakahulugan. Ito yung isang bond paper para sa inyo. At dito sa inyo. Base lamang, ang ating gagawin ngayon ay ipaliliwanag nyo lamang ang tatlong uri ng gender at sex. Ano yung nakuha nyo? Sex o gender? Gender po. Sila ang magpapaliwanag sa tatlong uri ng sex. Batay lamang sa inyong sariling pakahulugan at kayo naman sa gender, tapos kayo naman sa sex. Ngayon ay uunahin natin ang pangkat nila Romeo dahil alam ko marami siyang alam dito. Ngayon ay maaari mo kayong ipaliwanag ang iyong sariling pakahulugan. Ang tatlong uri ng sex po ay una po ay heterosexual, pangalawa po ay homosexual, at ang pangatlo naman po ay bisexual. Ang heterosexual po ay ito po yung mga kasarian, uri ng sex na kung saan ay nagkakagusto ka na sa opposite sex mo or hindi mo Halintulad na kasi. halintulad na kasarian. Wag Ang maingay, medyo ay- halimbawa nito ay ang isang babae ay nagkakagusto sa isang lalaki. Yun po ay ang heterosexual. Pangalawa naman po ay homosexual. Ito po ay isang kasarian na kung saan nagkakagusto ang isang tao sa katulad na niyang kasarian. Halimbawa po nito ay ang lalaki ay nagkakagusto sa kapwa lalaki at ang babae naman ay nagkakagusto sa kapwa babae. Ang pangatlo po ay ang bisexual. Ang bisexual po ay isang uri ng kasarian na kung saan both po. Ibig sabihin po ay ang isang kasarian po ay nagkakagusto ng katulad at hindi niya katulad. Halimbawa na lang po ay ang lalaki po ay nagkakagusto sa isang lalaki, sa kapwa niya lalaki at gayon din po ay nagkakagusto din po siya sa babae. Maraming salamat, Romeo. Talagang naipaliwanag niya ang kanyang sariling pakahulugan. Ngayon ay bigyan natin siya ng Packbet Club.
huwag na kayong tumayo. Ganito lamang iyon. 1, 2, pak na pak. 1, 2, bet na bet. Pak, bet. Kayo nga? 1, 2, pak na pak. 1, 2, bet na bet. Pak, bet. Maraming salamat. Ngayon naman ay maririnig natin ang pangkat nila Eggsy tungkol sa kanilang sarili paanglugan sa sex. Asan gender? So, may tatlong uri ng gender na ibigay ko sa akin ni Ma'am. Ito ay gay, lesbian, at transgender. So, sa amin pong sariling paunawa tungkol sa mga uri ng gender na ito ay una ang gay. Ito po ay gay. Ang gay ay isang klase ng gender na kung saan ang isang lalaki ay, or ang isang gay ay lalaki ay nagkakagusto sa kapwa lalaki. Tulad na lamang ni Romeo, na kung saan may kasintahan siya na si Jojo. So sila ay ang halimbawa ng ay gay. Next is ang lesbian. Hindi po ako isang lesbian ha. Ang lesbian ay yung babaeng nagkakatawa na nagkakagusto sa kapwa niya babae. Pero ang lesbian ay hindi siya sa kapwa babae lang siya nagkakagusto, hindi sa lalaki. So ang transgender, sila yung nagbibihis or nagpapalit ng kanyang kasarian. Pero iba ito sa transsexual na kung saan ang transsexual ay siyang pinapalitan ng kanilang sumailalim sa operasyon na kung saan iniiba or ang kanilang sexualidad. Pero ang gender ay iniba lang nila ang kanyang pananamit o ang kanyang pagkatao. Maraming salamat. Talagang naipaliwanag ni Eggsy na maayos ang kanyang sariling pangangulugan. Ngayon ay bibigyan natin siya ng Rockamate into 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo na to! Go, go, go! Kayo nga? 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, let go! Go, go, go! Pag sinabi kong kayang-kaya, sabihin nyo yakang-yaka. Kayang-kaya! Yakang-yaka! Yakang-yaka! Kayang-kaya! Ngayon ay bago tayo tuluyang dumako sa ating bagong aralin, nais ko munang malaman kay DJ kung para sa kanya, ano ang sexual orientation? Para sa akin, ang sexual orientation po ay ito ay isang kakayahan ng isang individual na magkaroon ng romantikong attraction sa kauri niyang sex or opposite niyang sex po. Maraming salamat. Tigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Masigabong palakpakan po. Ngayon naman, malalaman natin kay Romeo kung ano yung gender or identity para sa kanya. Sariling pakahulugan lamang. Para po sa akin, ang gender identity ay ito po yung identity na kung saan hindi po ito nakabase sa iyong sex, na kung saan ang sex ay isang biological basis of a person. It's either a male or female lang po. Yung sasabihin natin gender identity, ibig sabihin po, ito po yung gusto mo, ito po yung pinapahiwatig ng puso mo, at hindi po ito maaaring ito ay naaayon sa iyong sexualidad kung hindi naaayon. Nasa tawag dito sa sarili kagustuhan mo. Maraming salamat. Dalawang bagsak para kay Romeo. Ay, ang hina. Ay, ang hina pa rin. Maraming salamat. Ngayon ay, bago tayo talagang tuluyang dumako sa ating bagong aralin, no? Pagpasensyahan mo na, ngunit si Romeo pa rin ang aking tatawagin sapagkat siya lamang ang may eksperyensya. Ngayon, Romeo, maaari ka bang tumayo? Alam ko may karanasan ka na diskriminasyon sa iyong kasarian. Maaari mo bang ibahagi kahit yung konting konting experience mo lamang sa diskriminasyon na iyong nararanasan dahil sa iyong kasarian? Noong bata pa po ako, hindi ko po talaga alam kung ganito lang po ako. Ang aking pong natatandaan ay nagkakagusto lamang po ako sa kapwa lalaki na hindi ko po alam kung bakit ganito. Dahil alam ko po na nasa sa Biblia ay lalaki at babae lamang po ang ginawa ng Diyos.
Pero, lumipas ang maraming taon na discover ko po yung totoong ako. Tapos po marami po akong discrimination. Una pong discrimination ay nasa po nung hindi pa po ako tinanggap ng aking papa. Sinabi niya po na ang mga bakla po daw ay salot ng lipunan, hindi po kailangan ito pairalin, ito pa ay para sa hindi mabubuting tao. Pangalawa pong discrimination po ay yung kaibigan ko po na nasa grade 10 pa po ako. We used to be friends, pero nung gusto niya sasama ako sa kanilang church, dahil doon daw ma-enlighten daw ako. Tapos sabi pa niya, ang mga LGBT ay pang devil, gano'n. Pero sinabi ko naman, bakit gano'n? Instead of tanggapin nila ako, bakit may mga discrimination akong tatanggap, may discrimination akong na-experience dahil sa kasarian ko. At alam ko po sa sarili ko na mabuti po akong tao, hindi po ako gumagawa ng masama. Wala naman pong masama sa pagiging ganito, sa pagiging bakla or part ng LGBT. Yun naman po ay maging may disiplina sa sarili at respeto na rin po sa ibang tao. Maraming salamat, Romeo. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Pakilaman. Talagang may bahagi niya ang kanyang sariling karanasan tungkol sa diskriminasyon ng kanyang kasarian. Ngunit, hindi naman talaga dyan, hindi dyan yung ating sarili ay hindi lamang hanggang dyan. Kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa atin ay huwag na lang natin yung intindihin at magpatuloy tayo sa ating mabuting gawin. Ngayon ay maibibigay ako mga handouts. Pagkatapos ay lumako na tayo sa ating aralin. Ibigay nyo na. Pakibilisan. Isa-isa kayo dyan. Pakibilisan po. Ngayon ay magtatawag ako ng pangalan kung sino yung babasa sa ating sexual orientation. Annette? Sexual orientation lamang ang basahin, huwag yung mga uri. Ang sexual orientation po ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyong affectional, emotional, sexual at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring matulad na sa kanya. Iba sa kanya o kasarian higit sa isa. Samantalang ang pagkakakilanlan at pagpapahayag ng mga kasarian. Maraming salamat, Annette. Ngayon, sa tatlong uri ng sexual orientation, babasahin ni wala si Josephine, no? Babasahin ni Lea May, tatlong uri. Ang tatlong uri po ng sexual orientation, una ay heterosexual. Tao na nagkakagusto na aakit sa tao hindi kahalintulad ng kanyang kasarian. Pangalawa ay homosexual. Tao na nagkakagusto na aakit sa tao kahalintulad ng kanyang kasarian. Ang pangatlo ay bisexual. Tao na naaakit sa parehong babae at lalaki. Ang ibang tawag sa kanya ay silahi sa Diyos. Maraming salamat. Ngayon naman, sumako tayo sa gender identity na babasahin ni Jamaica. O ito. Yung kahulugan lamang ng gender identity, huwag yung mga uri. Gender identity at expression ay kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang kapagalian ng isang tao na maaaring natugma o hindi nagkatugma sa sex niya na siya ay pinangalan. Maraming salamat. Ngayon naman, babasahin ang tatlong uri ni Fe. Tatlong uri ng gender identity. Ay, apat pala. Malakas na uri ang gender identity. Yan, babae na nagkakagusto na ati sa kapwa babae. Ang ibang tawag sa kanya ay tibo, tomboy, lesbiana at iba pa. Gay, lalaki na nagkagusto o naakit sa kapwa lalaki. Ang ibang tawag sa kanya ay bakla, baby, bayot, batik, paminta, salina at iba pa. Transgender, tao na kinikilala ang kanyang kasarian na maaaring taliwa sa alin nung pinanganak siya o yung tinataas sa kanya na lipunan. Ang ibang tawag sa kanya ay transwoman, transman at iba pa. Last is
Queer. Tao na may sexual orientation o sexual identity na hindi nakapermit o nag-iba o maaaring hindi limitado sa dalawang kasarian lamang. Maraming salamat. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang lahat.